Welcome back to EV Channel PH. This is the BYD E-MAX 9 DMI, a plug-in 7-seater hybrid van na hindi lang siya luxury, efficient din. Tara atin lang pag-usapan itong electric vehicle na ito. Let's go! Through the city lights tonight, electric dreams taking flight, feel so right. Market has got the spark you need. EV Channel PH, it's time to lead. Plug it in, power up, let's roll. Of course, una natin pag-usapan dito, the front fascia. As you can see, ang unang mapapansin talaga dito, itong malaki niyang grille na nauuso na talaga ngayon, no? Kahit sa mga van na katulad nito. So, meron pa rin siyang identity ng Dragon series ng BYD. So, this is the BYD logo. So, again, makikita mo dito kay EV, naka-projector lamp na. So, ang ganda. So, meron siyang DRLs here and here. At kapag naka-turn signal ka, ayan, nagkukulay yellow yan. Kung head turning at eye-catching look lang naman ang ating pag-uusapan, baka ito na yung isa sa mga bidang-bida. Dito sa side, meron siyang butas dito for aerodynamic at tara, dito naman tayo sa kanyang side profile. Of course, meron siyang mga silver accent dito sa baba at dito sa kanyang taas, dito sa kanyang windows, and dito meron din siya, silver accent din. Anyway, one-tone mugs at meron siyang tire size na 235 by 60 R18. Integrated na yung turn signal dito, may camera, power folding, at electronic adjustable na rin kay EV yung kanyang mga mirrors. Pagdating sa kanyang pinto, of course, naka-sliding door na. Automatically, pag pinindot mo to, ayan, bukas na. Meron din siyang open and close function dito, controls, at dun din sa driver's side. Anyway, dito naman makikita natin kay EV yung kanyang charging port. So, may AC at DC na rin. Again, Type 2 and CCS2, ready na itong electric vehicle na to. Dito naman tayo sa likod. So, kay EV dito sa likod, meron siyang high-mounted brake light. Then, may camera here. Of course, meron siyang long bar na LED tail light. Kita nyo, no? Ang ganda. Then, BYD logo, E-MAX 9 badge, and DMI sa side. So again, may mga sensors din siya rito. Then, meron din siyang tail light dito sa baba. So, pag-usapan natin kay EV tong nasa likuran. Automatic na to kay EV. And of course, pwede mong i-open to dun sa driver's side. Again, pwede mong move forward ito. Ayan napo-forward yan, both side. But again, ang pinaka-the best dito, ayan, meron siyang malalim na part dito. Tingnan natin. Kasya kaya tayo dito? Ayan. Uy! Kasya nga. Anyway, malawag, di ba? But again, hindi yun ang purpose niya. Ang maganda rito, ayan, as you can see, napo-fold down yan. Matatago mo tong pinakaupuan niya sa likod dito sa malalim na part na to. Kapag na-fold down na yan, magiging malaking cargo area na itong likuran natin. So, kung gaano man karami yung mga luggage natin, yung mga bitbitin natin, ay tsaka ko na kasyang-kasya na dito sa maluwag na cargo area. Okay? So, kay EV, pag-usapan naman natin yung loob ng cabin. Let's go! Itong EV na ito, itong E-MAX 9 DMI, ay meron siyang two interior color. So again, this is the interior color at yung isa naman is black and white. Ang kulay nito brown na may pagka-beige din. Anyway, kung magkamali man ako, sorry. Then again, leather na rin dito. So sa side panel natin, leather. So again, halos leather wrap na yung buong cabin nito. So dito, meron siyang diamond na design. So ang ganda.
Nakaka-premium vibes din. So dito makikita natin cruise control, yung buttons, yung controls for our camera. So dito sa side is ayan, media playback. Mapansin natin dito, kumpara sa ibang mga BYD na nakita na natin, malaki yung kanyang cluster panel. So malaki din ka-EV yung infotainment panel. Ito ka-EV na Android Auto, Apple CarPlay, meron siyang Spotify, and Waze na rin ka-EV na mostly yan lang naman din ang madalas na ginagamit natin dito. Kikita din natin yung aircon controls sa ating screen. Of course, meron siya seat ventilation dito sa front seat and sa mid-row natin. Sa captain seat natin dito ay meron silang mga air ventilation. Okay, sa massage naman, tatlo lang ang meron. Itong driver's side, eto wala to. Pero yung dalawang captain seats natin sa mid-row ay meron siyang massage. So, ang maganda rito, ma-adjust mo rin yung kanyang reclining doon sa likuran. Dito rin sa seat adjustment niya rito. Again, adjust mo na dito sa driver, sa second row, at doon sa third row. So, meron siyang wireless charger dito. Then, of course, mga buttons, mode, meron siyang lagayan ng remote. Dito sa kanyang remote, pwede mong buksan yung kanyang pintuan side by side sa mid-row. And again, meron tayong 2-cup holder. At of course, itong ating armrest compartment. At dito, meron siyang cup holder para sa mga nasa likod. And of course, pagdating sa kanyang upuan, talagang ganda. Grabe. Dito sa side door ka-EV, kikita mo yung controls para sa ating windows at side mirror. So, dito makikita mo ka-EV yung pagbukas mo. Ayan, buksan mo, pindutin mo lang to. At ang maganda rito, meron siyang, in case man mag-malfunction ito, meron siya dito na, ayan manually na pwede mong buksan itong ating pinto. So, sa ilalim, of course, meron siyang charger din para sa Type-C and Type-A at para sa SD card at meron na rin siyang 12 volts socket dito. So, dito naman yung glove compartment na maluwag at meron itong RFID packet dito. Vanity mirror dito sa kanyang visor, meron ng lamp at meron na rin lamp naman dito. So, meron siyang lagayan ng shades. Of course, pwede mo buksan itong ating sunshade. And yung ating sunroof ay pwede rin naman siyang buksan. Yan. If you want to get fresh air, pwede mo buksan yan ka-EV. So, sara na natin. Mainit. Kanina nabanggit ko na, ito yung mga controls niya para sa ating sliding door. Maganda din na naka-tilt and telescopic na yung kanyang steering wheel at naka-paddle shifter na pagdating sa drive and reverse. Doon naman tayo sa mid-row. Again, KB, ang lakas ng dating kapag naka-sliding door ka, Ayan. Then, meron din siya. Nabanggit ko na kanina sa inyo na meron din siyang controls dito para maisara at mabuksan ito. Aircon controls, window control. Ayan, gusto mong ilak. Pwede rin naman dito. At dito, meron siyang buttons dito. Pwede mong i-click kung gusto mong ibalik kay EV yung tamang position niya nitong upuan nito. Both side meron. So, i-discuss natin kung anong meron dito sa upuan. So, sa ilalim, dito sa side pala, ay meron siyang USB charger at cellphone holder. Para at least habang nag-charge ka nandito sa pocket dito. Then, meron siyang bottle holder dito. Of course, ayan. Gusto mong i-move forward, i-backward. Ayan, i-recline. Ayan, pababa. Ayan, papasok. And, of course, ayan, may mga controls for massage. O, ayan, pwede mo i-control dito kung gusto mong massage. Paakyat. Then, of course, meron din siyang control dito kung gusto mong magpahinga talaga. At kung may driver ka naman. Ayan, pindutin mo lang yun. Ayan, higa na to.
At tataangat na yung ating upuan, yung para sa ating binte. Anyway, masarap to kapag long drive, no? Habang tulog ka. Ayan, sarap maging executive. So. Anyway, ito sa backrest, ayan, meron siyang table. Then, of course, meron siyang pocket dito. Maluwag ang cabin niya dito sa loob. Ayan o, yung ating headroom, legroom, and of course, ano ba? Maluwag din yung daanan dito sa gitna, papunta doon. So, dito ka Ibi, sa baba. Ayan, makikita mo dito, buksan natin. Meron siyang refrigerator dito. Ayan o. Okay? Para at least, ay paano, malamig pa rin yung mga tubig natin or kung ano man mga drinks na baon-baon natin. So, punta naman tayo kay Ibi dun sa third room. Ano nga ba kaluwag? Uy! Ang daling makapunta rito, no? Hindi mo na kailangan bumaba para itaob to. Again, 3-seater dito sa likod. Alright? Relax. Malambot. May headrest sa gitna. At hindi mo kang sabit kapag nasa gitna ka kasi may headrest ka. Okay, meron siyang hawakan dito. May aircon na rin. So, yung speaker. Okay. Ayan, electronically. Ayan, pwede mong i-recline. Ayan, no? Pwede mong ibalik. O may higa. May Type A charger. May cup holder. At lagayan ng cellphone din habang nag-charge. Ayan, no? Hindi tayo mukhang sabit dito. Para kang nasa second row ng ibang mga sasakyan. So, maganda. At, again, yung bintana niya, oh. Kitang-kita mo pa rin yung nasa labas. So, balik tayo dyan. So, siyempre, dito pa rin ang gusto ko. Kasi may massage dito. At air ventilated na rin yung ating mga seats dito sa gitna. Again, kaibi, pag-usapan naman natin yung ibang specification, power range nitong electric vehicle nito. Let's go. Under the hood, meron itong 1.5 liters turbo engine paired with electric motors producing around 272 horsepower and a 315 Newton meter of torque. For the battery, meron itong 36.6 kWh for the higher variant. Ito nga ang ating nire-review ngayon. At sa range naman, combined with gasoline and electric, umaabot ito ng 1,060 kilometers, full tank and full charge. In 3, 2, 1. Galing. Galing, oh. Ayos. Kahit biglang liko, no? Hindi siya... Kami for, van, 7-seater. Baka gumanong ka na eh, no? Kaya magandang in-ride. Sports mode na ba tayo, sir? Check natin. Yan, naka-sports na tayo, sir. Full EV naman tayo, sir. Yan, okay. Alright. In 3, 2, 1. Sakla. Smooth. Pag kailangan niya ng power. Pag nabibitin sa power, ma-under yung kanyang parang generator. Alright, thank you, sir. Yep, welcome. Isa pa yata eh, no? Isa pa. Doon tayo mag-exit. Doon tayo exit. Medyo. Sige, sir. Uy, oo nga, no? Very composed siya. For its size. Ano na tayo? Biglaan lingo na to. Ayos. Nice. Kung ang hanap mo kay EV ay luxury, stylish na electric van na tulad nito and efficient,
This is the BYD E-MAX 9 DMI. So again, KB, pagdating sa presyo, check nyo yung description ng video na to at doon ang presyo nito. Again, this is Mark from EV Channel PH. Stay charged. Drive electric.